Alam mo ba na sa bawat grupo ng babae, may iisang tao na laging napapansin, may impluensya, at parang natural na namumuno sa social scene? Bakit kaya may ilang babae na palaging nasa tuktok habang ang iba ay halos hindi napapansin? Ano ang lihim sa likod ng kanilang social value at ranking? Sa video na ito, tatalakayin natin ang psychology ng female social ranking, paano ito naiimpluwensyahan ng personality, behavior, at perception ng ibang tao, at kung paano mo rin ito maiintindihan sa paligid mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit may babae na laging nasa tuktok ng social hierarchy? Walang numbering at maayos basahin. Alam mo ba na sa bawat grupo ng babae, may isang tao na laging napapansin, may impluensya, at parang natural na namumuno sa social scene? Bakit kaya may ilang babae na palaging nasa tuktok habang ang iba ay halos hindi napapansin? Ano ang lihim sa likod ng kanilang social value at ranking? Sa psychology, bawat grupo ng tao ay may hierarchy o ranggo. Ang social hierarchy ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may maraming kaibigan o popular, kundi kung sino ang may impluensya at respeto sa grupo. Sa grupo ng babae, may ilang natural na umaangat sa tuktok dahil sa kanilang personalidad, ugali, at paraan ng pakikisalamuha sa iba. Ang isang babae sa taas ng hierarchy ay nagpapakita ng tiwala sa sarili sa paraan na nakaka-inspire sa iba. Marunong siyang basahin ang mood at reaksyon ng ibang tao, kaya alam niya kung paano kausapin ang bawat isa para maging komportable o maengganyo sa kanya. Madali rin siyang napapansin dahil sa kanyang karisma at natural na presence at nagiging focal point sa grupo. Hindi siya basta nakikihalo lang. Alam niya kung kailan pumasok, kung sino ang dapat kausapin at kung paano panatilihin ang magandang relasyon sa lahat. Ang babae sa taas ng hierarchy ay hindi lamang pinapansin dahil sa kung ano siya sa sarili niya, kundi dahil sa perception ng ibang tao. Kapag nakikita siya ng grupo bilang isang leader o influencer, natural siyang nagiging sentro ng atensyon. Ang mga nasa ibaba ng hierarchy ay madalas nakakaramdam ng comparison, admiration o minsan inggit. Ito ay normal sa social dynamics at bahagi ng psychological effect ng social ranking. Hindi kailangan maging dominant o matindi para tumaas ang social value mo. Ang mahalaga ay alamin ang sarili, ipakita ang confidence at paunlarin ang social intelligence. Ito ang sikreto ng mga babaeng laging nasa tuktok. 2. Ang lihim ng babaeng palaging pinapansin at kinakailangan ng lalaki. Napansin mo na ba na may ilang babae na tila palaging napapansin at hinahanap ng mga lalaki sa paligid? Hindi ito puro swerte o chance. Mayroong mga tiyak na katangian at behavior na natural na nakakakuha ng atensyon at admiration. Ano nga ba ang lihim sa likod ng babaeng palaging pinapansin at kinakailangan ng lalaki? Ang babaeng palaging napapansin ay may kombinasyon ng confidence, charisma, at social intelligence. Hindi lang siya maganda sa panlabas na anyo, kundi sa paraan ng kanyang pakikitungo sa iba. Marunong siyang makinig, magpakita ng empathy, at mag-adjust depende sa tao o sitwasyon, kaya natural siyang nakakakonek sa paligid niya. Isa sa pinakamahalagang aspeto ay ang kanyang emotional presence. Nakakaapekto siya sa mood ng tao sa paligid niya. Kapag siya ay nasa isang room, ang kanyang energy ay nagbibigay ng positive at magnetic vibe na mahirap hindi mapansin. Hindi rin siya puro personality lang, may strategic social skills siya. Alam niya kung paano panatilihin ang relasyon sa ibang tao, kung paano mag-stand out nang hindi nagmumukhang desperate, at kung paano maipakita ang value niya sa paraang natural. Perception ang susi. Ang lalaki ay hindi lang naa-attract sa hitsura o charm, kundi sa paraan ng babae kung paano niya pinapakita ang kanyang uniqueness at confidence. Kapag nakita ng ibang tao na siya ay valuable at may self-respect, mas nagiging interesado at naa-attract sila. Ang aral dito ay simple ngunit malakas. Hindi mo kailangan maging manipulative o pilitin ang atensyon ng iba. Ang tunay na attractiveness at social value ay nagmumula sa pagiging confident sa sarili, understanding sa paligid, at pagpapakita ng authenticity.
3. Social value ng babae. Paano ka naging desirable sa mata ng iba? Alam mo ba na sa bawat grupo, may ilang babae na natural na nakikita bilang desirable sa mata ng iba? Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinaka-popular o may pinakamaraming followers. May mga tiyak na katangian at behavior na nagpapataas ng social value ng babae at nagiging dahilan kung bakit siya pinapansin at hinahangaan. Ang social value ng babae ay nabubuo sa kombinasyon ng kanyang personalidad, pakikisalamuha sa iba, at perception na nabubuo sa paligid niya. Ang pagiging desirable sa mata ng iba ay hindi lang nakabase sa hitsura, kundi sa kabuuang aura, attitude, at kung paano siya nakikipag-interact sa ibang tao. Ang isang babae na mataas ang social value ay may natural na confidence. Ipinapakita niya ang tiwala sa sarili sa paraan na hindi nagpapakita ng arrogance. Marunong siyang makinig at maunawaan ang damdamin ng ibang tao. Ito ang nagpapakita ng emotional intelligence na nakakaakit sa iba. Bukod dito, ang kanyang charisma at presence ay mahalaga. Madali siyang mapansin sa kahit anong grupo at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng positive energy sa paligid. Nakakaengganyo siya ng atensyon at respeto nang hindi kailangang pilitin o ipakita ang superiority. Ang perception ng iba ang pinakamalakas na puwersa. Kapag nakikita ng mga tao na siya ay may value, self-respect, at natural na confidence, nagiging desirable siya sa mata ng lahat. Ang mga maliliit na detalye ng kanyang behavior at pakikisalamuha ay nag-aambag sa kanyang social ranking. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili para magustuhan ng iba. Ang tunay na social value ay nagmumula sa pagiging authentic, confident, at maayos sa pakikitungo sa ibang tao. 4. Ranking ng babae sa group, psychology ng pagiging popular o invisible. Napansin mo na ba na sa bawat grupo, may ilang babae na palaging napapansin at may influence? Habang ang iba naman ay parang invisible o halos hindi pinapansin? Hindi ito puro chance. May psychology sa likod ng pagiging popular o invisible ng isang babae sa grupo. At may mga behavior at traits na natural na nagtatukoy ng kanyang ranking. Sa bawat social group, ang babae ay may posisyon o ranking depende sa kanyang social value. Ang ranking na ito ay hindi lang nakabase sa popularity, kundi sa perception at influence na mayroon siya sa ibang tao. Ang mga babaeng nasa taas ng hierarchy ay natural na nakaka-attract ng attention at respect dahil sa kanilang personality, confidence, at paraan ng pakikisalamuha. Ang mga babaeng popular ay nagpapakita ng confidence sa sarili, marunong makipag-communicate, at may karisma na mahirap hindi mapansin. Alam nila kung paano maging approachable at paano makuha ang trust at admiration ng iba. Ang kanilang presence ay nagdudulot ng positive energy at nagiging focal point sa grupo. Sa kabilang banda, ang mga babaeng invisible ay madalas hindi napapansin dahil sa kakulangan ng social engagement o confidence. Maaaring tahimik sila o minsan ay hindi nila alam kung paano ipakita ang kanilang value sa grupo. Hindi ito palaging masama, ngunit naiiba ang social experience nila kumpara sa mga nasa taas ng hierarchy. Mahalaga rin ang perception ng iba. Hindi sapat na ikaw ay confident lang. Kailangang nakikita rin ng grupo na ikaw ay valuable, maaasahan at may magandang aura. Kapag ganito ang perception, natural na tataas ang ranking mo sa group. Hindi kailangan maging dominant para maging visible at respected. Ang tamang combination ng confidence, social intelligence at positive presence ang susi upang maipakita ang iyong social value sa paligid. 5. Ang tunay na sukatan ng babaeng may mataas na social value. Alam mo ba na hindi lahat ng babae na popular ay may mataas na social value? Marami ang akala na sukatan ng social value ay sa dami ng followers, kaibigan, o kung gaano ka-fancy ang lifestyle. Ngunit sa psychology, ang tunay na sukatan ng babae na may mataas na social value ay mas malalim at mas strategic kaysa sa nakikita ng karamihan. Ang babae na may mataas na social value ay nagpapakita ng confidence sa sarili sa paraang hindi nagmumukhang mayabang. Alam niya kung sino siya at kumikilos siya ng may consistency at authenticity. Ang kanyang self-assurance ay natural na humihikayat ng respeto mula sa iba. Bukod dito, may emotional intelligence siya.
Marunong siyang basahin ang mood at pangangailangan ng ibang tao at alam kung paano makipag-ugnayan upang maging komportable at maengganyo ang mga nasa paligid niya. Dahil dito madalas siyang nagiging focal point sa group at natural na nakaka-attract ng atensyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kanyang social skills. Hindi siya basta nakikihalo. Alam niya kung paano makipag-interact sa tamang tao sa tamang pagkakataon. Ang mga relasyon na binubuo niya ay strategic at may long-term value, kaya hindi lang pansamantala ang kanyang influence. Perception ang susi. Ang babaeng may mataas na social value ay nakikita ng grupo bilang isang tao na valuable, maaasahan, at may self-respect. Kapag ang perception ng ibang tao ay positibo, natural na tataas ang kanyang ranking at influence sa social scene. Hindi sukatan ng social value ang popularidad o dami ng kaibigan. Ang tunay na sukatan ay ang confidence, authenticity, emotional intelligence, at strategic social skills na ipinapakita sa tamang paraan. 6. Bakit ang ilan lagi ang queen bee ng kanyang circle? Napansin mo ba na sa bawat circle o grupo, may ilang babae na palaging nangingibabaw, palaging may influence, at halos lahat ay sumusunod sa kanilang lead? Sila ang tinatawag na queen bee ng grupo. Pero bakit nga ba may ilang babae na natural na nagiging sentro ng attention at control sa social circle nila? Ano ang psychology sa likod nito? Ang mga babae na nagiging queen bee sa kanilang circle ay hindi basta popular. May kombinasyon sila ng confidence, social intelligence, at charisma na nagbibigay sa kanila ng natural na influence. Alam nila kung paano kumilos at makipag-ugnayan sa ibang tao para mapanatili ang kanilang posisyon sa grupo. Isa sa pinakamahalagang aspeto ay ang kanilang emotional intelligence. Marunong silang basahin ang mood, reaksyon, at pangangailangan ng iba. Dahil dito, alam nila kung paano i-handle ang relationship sa grupo at paano panatilihin ang balance sa pagitan ng respect at authority. Bukod dito, may strategic social skills sila. Alam nila kung sino ang dapat kausapin, paano mag-stand out sa paraan na hindi nagmumukhang demanding, at paano panatilihin ang loyalty at admiration ng grupo. Ang mga queen bee ay natural na leader, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil nakikita sila ng iba bilang valuable at trustworthy. Perception ang isa pang susi. Kapag nakikita ng grupo na sila ay capable, confident at may influence, natural na sinusunod at hinahangaan sila. Ang kanilang social ranking ay hindi lang nakabase sa popularity, kundi sa respeto at authority na nabuo sa paligid nila. Hindi kailangan maging domineering o aggressive para maging queen bee. Ang tamang kombinasyon ng confidence, social intelligence, at strategic interaction ang tunay na nagpapataas ng social value at influence sa grupo. 7. Psychology ng babaeng may power sa social scene. Napansin mo ba na sa bawat social scene, may ilang babae na tila natural na may power at influence? Sila ang mga babaeng kahit hindi nangunguna sa salita, ay kontrolado ang atensyon at respeto ng grupo. Pero bakit nga ba ang ilang babae ay tila may natural na social power? Ano ang psychology sa likod nito? Ang babae na may power sa social scene ay may malakas na combination ng confidence, charisma, at social intelligence. Hindi lang siya basta popular o kaibigan ng lahat, kundi siya ay nakaka-impluwensya sa paligid sa natural at strategic na paraan. Ang kanyang emotional intelligence ay susi sa kanyang social power. Marunong siyang basahin ang mood, reaksyon at pangangailangan ng iba, kaya alam niya kung paano makipag-ugnayan at mag-engage sa mga tao sa paraang epektibo. Dahil dito, madali siyang nakaka-connect sa iba at nagiging focal point sa grupo. Bukod dito, may strategic social skills siya. Alam niya kung kailan dapat magsalita, kung paano ipakita ang kanyang presence, at paano panatilihin ang magandang relasyon sa iba. Ang kanyang influence ay hindi pilit, kundi natural na nabubuo dahil nakikita siya ng iba bilang valuable at maaasahan. Perception ang isa pang mahalagang aspeto. Ang babae na may social power ay nakikita ng grupo bilang competent, confident at capable. Kapag ganito ang perception ng iba, natural siyang nagkakaroon ng respect at influence sa social scene.
Hindi mo kailangan maging loud o aggressive para magkaroon ng power sa social setting. Ang tamang kombinasyon ng confidence, charisma, at strategic social interaction ang susi upang magkaroon ng natural at sustainable na influence. 8. Paano nakakaapekto ang iyong pag-uugali sa iyong social ranking? Napansin mo ba na sa bawat grupo, may ilang babae na natural na mataas ang social ranking, habang ang iba ay tila laging nasa gilid o invisible? Ang pagkakaiba ay hindi lang sa hitsura o popularity, kundi sa kanilang pag-uugali. Pero paano nga ba nakakaapekto ang iyong behavior sa iyong social ranking? Ang social ranking ay resulta ng persepsyon ng ibang tao sa iyo. Ang iyong pag-uugali, kilos, at paraan ng pakikisalamuha ay may direktang epekto sa kung paano ka tinitingnan at nirerespeto sa grupo. Ang isang babae na consistent sa confidence at positivity ay natural na nakakataas ng social value. Kapag ipinapakita mo na marunong kang makisama, makinig, at maging maayos sa pakikitungo sa iba, nagkakaroon ka ng credibility at respect. Sa kabilang banda, ang negatibong pag-uugali, pagiging insecure, o pagiging toxic sa group dynamics ay mabilis na nakakaapekto sa perception ng iba at nakaka-lower ng iyong ranking. Mahalaga rin ang pagiging aware sa social cues. Ang mga babae na may mataas na ranking ay marunong mag-adjust sa sitwasyon at sa mood ng grupo. Alam nila kung kailan dapat magsalita, mag-react o magpahinga, kaya nagiging epektibo ang kanilang influence at presence. Ang perception at reputation ay parehong mahalaga. Ang social ranking ay hindi permanenteng bagay. Ito ay patuloy na nabubuo sa bawat interaction. Ang consistent na positive at strategic behavior ay nagpapatibay ng iyong posisyon sa grupo, habang ang careless o negative behavior ay madaling magpababa sa iyo sa eyes ng iba. Ang iyong social ranking ay hindi basta ibinibigay sa iyo. Ito ay nabubuo at na-maintain sa pamamagitan ng iyong pag-uugali, social skills, at awareness sa paligid. 9. Social hierarchy ng babae. Mga secret cues ng status at influence. Alam mo ba na sa bawat grupo ng babae, may mga secret cues na nagpapakita kung sino ang may mataas na status at influence? Hindi ito laging halata, pero ang mga maliliit na detalye sa kilos, salita, at behavior ay nagtatakda ng social hierarchy. Ano nga ba ang mga lihim na senyales na ito? Sa bawat social group, may hierarchy o ranggo ang mga babae. Ang ranking na ito ay nabubuo hindi lang sa popularity, kundi sa perception at influence na nakikita ng iba. Ang mga secret cues ay maliliit na senyales ng status na natural na napapansin ng grupo. Isa sa mga cues ay ang body language. Ang mga babae na mataas ang status ay nagpapakita ng confident posture, steady eye contact, at relaxed na gestures. Hindi sila nagmamadali at may presence na natural na humihikayat ng respeto. Ang verbal cues ay mahalaga rin. Alam nilang magpahayag ng opinyon sa tamang paraan, marunong makinig at nakakaengganyo ng atensyon ng hindi agresibo. Ang kanilang tono at choice of words ay nagpapakita ng competence at authority. Ang social interactions ay isa pang indicator. Ang mataas ang status na babae ay marunong pumili ng tamang alliances, panatilihin ang magandang relasyon at i-handle ang conflicts ng epektibo. Nakakaapekto ang kanyang strategic behavior sa perception ng iba at nagpapatibay ng kanyang influence. Ang perception ng grupo ang pinakamalakas na puwersa. Kapag nakita ng ibang babae at ng grupo na may confidence, charisma at competence ang isang tao, natural siyang nagkakaroon ng influence at mas mataas na ranking sa social hierarchy. Ang status at influence sa social scene ay hindi basta nakukuha sa dami ng kaibigan o popularity. Ang maliliit na cues sa kilos, salita at pakikisalamuha ang nagpapakita ng tunay na social value. 10. Ang psychology ng babaeng laging nakakaakit ng attention at respect. Napansin mo ba na may ilang babae na kahit sa simpleng paraan lang, palaging nakakaakit ng atensyon at nakakatanggap ng respeto mula sa ibang tao? Hindi ito puro swerte. Sa psychology, may mga tiyak na katangian at behavior na natural na nagiging dahilan kung bakit laging napapansin at hinahangaan ng isang babae. Ang babae na laging nakakaakit ng atensyon at respeto ay may kombinasyon ng confidence, charisma at emotional intelligence.
Hindi lang siya basta kaakit-akit sa panlabas, kundi sa paraan ng kanyang pakikitungo sa ibang tao. Marunong siyang makinig, magpakita ng empathy at ipakita ang kanyang value ng hindi nagmumukhang mayabang o domineering. Isa sa pinakamahalagang aspeto ay ang kanyang presence. Kahit simpleng kilos lang o paraan ng pagsasalita, ang kanyang aura ay natural na nakakaengganyo ng positive attention. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakaka-feel ng comfort, admiration at inspiration. Bukod dito, may strategic social skills siya. Alam niya kung paano mag-interact sa tamang tao sa tamang pagkakataon, paano panatilihin ang magandang relasyon, at paano ipakita ang kanyang worth sa paraang natural at hindi pilit. Ang kanyang influence at respeto ay nabubuo sa consistent at authentic na behavior. Perception ang isa pang susi. Ang babae na consistently nagpapakita ng confidence, authenticity at kindness ay natural na nagkakaroon ng respect at admiration mula sa iba. Hindi lang siya nakaka-attract ng attention, kundi nagiging source rin ng inspiration at positive influence sa paligid niya. Hindi mo kailangan maging aggressive o pushy para mapansin at respetuhin. Ang tunay na psychology ng attraction at respect ay nagmumula sa kombinasyon ng confidence, charisma, social intelligence at pagiging authentic sa sarili. Ngayon, natutunan mo na ang mga lihim sa likod ng social hierarchy ng babae. Paano nagiging desirable at influential ang ilang babae, at kung paano nakakaapekto ang iyong pag-uugali sa perception at respeto ng ibang tao. Ang mga insight na ito ay hindi lang para sa curiosity, kundi para tulungan kang maunawaan ang dynamics sa paligid mo at mapalakas ang iyong sariling social value at confidence. Tandaan, ang kaalaman sa psychology ay susi upang mas maintindihan ang mundo at ang mga tao sa paligid mo at upang mas maging strategic sa bawat social interaction na pinapasok mo. Huwag palampasin ang pagkakataon na mapalakas ang iyong social presence at personal growth. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.